Hello mga ka-legit Dover Gods! Ito na nga po yung ilan sa pinakamalaking dagok po sa buhay ngayon ng Take Bulagta, kung saan ang lahat ng mga advertisers, ilan sa mga malalaking advertisers ay unti-unti na nga kumakalas dito po sa Take Bulagta. Ano nga ba ang dahilan? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago nga tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong matindihang pagsubaybay. At ngayon ay pag-usapan po natin ito dahil talaga namang isa sa pinakamalaking problemang kinaharap ngayon ng GMA Executive Felipe Gozon ang pagkakaroon nga ng pagbaba ng kanyang mga revenue sa mga nakaraang araw. Dahil kung matatandaan po natin napabalita na rin po na talagang meron po siyang mga subsidiaries sa company na magsasara na this year. At yan po ay in-announce niya at isinulat ng Billionario.com at pinapakita po doon na talagang bumaba ng ilang porsyento. No? Sabi nga po, ikinumpara nga yung ilan sa mga data na kahit daw walang prangkisa ang ABS-CBN ay hindi pa rin mahabol nitong si Gozon or Attorney Felipe Gozon yung kitaan na meron po ang Lopez. Pero sa ngayon nga ay nangunguna pa rin po si MVP sa isa sa pinakamalaking revenue na natanggap this year sa half year ng 2023. So, yan pong lahat ay may kinalaman of course sa maraming mga advertisers na talagang pumapasok at wini-welcome sa TV5 sa pagpasok ng TVJ. Kasabay nga ng issue nito pong si Miss Susette Doctolero, kung matatandaan ninyo, nagkomento po yan patungkol po dun sa nagaganap na suspension sa 12-day suspension po ng It's Showtime. At dahil dito naging controversial na naman ang GMA at sinaway nga ng GMA Executive, ito po mga writers na ito, yung head writers nito pong GMA, at binura niya po yung ilan sa mga post niya patungkol nga dito kay Chairman Lala Soto. Siyempre mo, nag-ugat-ugat na yan dahil sinasabi po nitong si head writers na Doctolero na meron daw pong conflict of interest dito po kay Miss Chairman Lala Soto dahil siya po ay anak ni Tito Sen. So dahil dito, yun po yung talagang pinopoint out niya dito na dapat daw mag-resign di umano itong si Chairman Lala na hindi man lamang siya nagre-research na wala naman palang kinalaman itong si Chairman Lala sa naging desisyon ng adjudication and yung team, hindi naman daw po siya ang bumoto doon. Kasabay nga nito, may resback po si Chairman Lala na magdedemanda siya sa mga taong ito na talaga namang sumausaw doon po sa issue na yon. Kasabay nga nito, sobrang dami po ng mga issue na kinapapalooban at isa sa mga sinasabi nga ni Chairman na kaya daw nangyayari ang lahat ng ito dahil related siya kay Tito Sen, di ba? Yun lang naman yung talagang pinupunto nila rito Kaya nakikita nilang medyo parang nagbubulag-bulagan sila dun sa katotohanan na meron naman talagang nilabag na batas itong si Vice Ganda at si Ayon Perez. Pero dahil nga ito po si Chairman Lala ay kamag-anak at anak ni Tito Sen, kaya po talagang yun yung nakikita nila na hindi raw nagkaroon ng matinding due process. Pero hindi nila alam na yung sanction na 12-day sanction po sa kay Vice Ganda o doon sa It's Showtime ay hindi pa po yun effective dahil sila po ay nag-apela pa, So, ibig sabihin, mas mababa ba or mas tataas pa ba yung kanilang violation? Yun po yung abangan natin. At ngayong araw nga, medyo hot topic po ito ngayon dahil sa kalahati po ng taon, kung matatandaan ninyo, umalis po ang TVJ sa EAT last May 31st, Tapos bumalik sila after ilang weeks, Pagkatapos ng kanilang pag-alis, may mga nabalitaan tayo ng mga advertisers na sumunod or nag-alisan din. Naawa nga lang po ito pong TVJ doon po sa mga advertisers na nag-advance payment para sa kanila pong mga produkto na ipapalabasan noon time. Siyempre, hindi na po nila pwedeng bawiin yon dahil nakalock in po sila hanggang 2023 ng December.
At kasabay nga nito dahil nangyayari nga yung mga issue na to, tas parang feeling po ng ilang sa mga advertisers hindi po nagiging maganda yung rating kasi sa rating sila dumidepende. Dahil nakikita po nila sa araw-araw na rating, parang hindi po nakakaalagwa ito pong tape bulagta. Kaya naman may mga talagang advertisers kung makikita ninyo at mapapansin ninyo, doon po sa tape bulagta pag nanood kayo, may mga advertisement doon na talagang tinanggal na, inalis na at umalis na. Parang hindi na po nila itinuloy yung kanilang kontrata sa nasabing network. The reason why, isa yan sa mga talagang malaking dagok dito sa nasabing dito sa mga halos siblings. Kaya nga po talagang midadali nila na makuha yung YouTube channel ng TVJ dahil alam po nila na malaki talagang kinikita nun dahil milyon-milyon ng views. Kaso nga lang, yung big expectation po nila hindi nangyari dahil mas nung nakuha nila or ginamit nila yung YouTube channel na yun, halos wala naman po talagang nanonood. Nung nagkaroon po sila ng YouTube channel, medyo humina lalo yung kanilang Facebook kasi parang lumipat lang yung mga viewers nila sa YouTube. Nagra-run sila nagla-live sila at ang kanilang concurrent viewers lang ay umaabot ng 1,000. Paano po naman aalagwa ng ganun, di ba? Kaya nga kahit po sabihin na natin na nakuha na lahat sa TVJ, pero never talaga nilang makuha ang kalooban ng ilan sa mga legit Davercats. At hanggang sa ngayon, araw-araw po ay nababawasan yung kanilang mga current subscribers na bagay na ikinakabahala ng ilan sa mga advertisers. Kasi kung sa social media pa lang, hindi na po umaalagwa yung kanilang mga supporters, how much more sa free TV. Diba? Yun po kasi yung isa sa mga tinitignan na factors ng mga advertisers kung bakit unti-unti na po silang kumakalas dito po sa tape bulagta. Kaya alam nyo po kahit po meron silang 10 years contract daw di umano na binigay sa kanila ng nasabing IPO, na hindi natin alam kung ano pong nangyari at binigay sa kanila yung kontrata na yun. Just the same, mas malaki pa rin talaga yung inilalabas nila kaysa po dun sa pumapasok na pera. Kaya hindi po natin pwedeng i-assure na talagang magtatagal pa po sila for another 10 years. Syempre, hindi po nila dinidisclose sa public dahil ayaw nila na malaman ng ilan sa mga advertisers. Lagi nilang sasabihin na malakas sila, marami silang ads, kasi hindi pwedeng pumangit yung imahe nila sa publiko dahil nga may mga advertisers na nakatingin sa kanila ngayon. Kaya yun po yung isa sa pinakamalaking dagok na hinaharap ngayon ng halos siblings dahil hindi nila alam kung saan pa sila kukuha ng mga advertisers na mag-place ng kanilang mga ads sa kanilang programa. Kaya naman dito pa lang panalo na talagang TVJ. So kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol sa bagay na ito? Comment down below. Salamat po sa panonood. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. God bless everyone!